Bahagyang tumaas ang bilang ng firecracker-related injuries na dinala sa East Avenue Medical Center ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Gab Villegas ng PTV Manila. Naka-code white alert na ang East Avenue Medical Center bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga mabibiktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sa pinakauling tala ng EAMC, aabot sa 12 ang bilang ng mga biktima ng paputok na dinala sa ospital. Ayon sa tagapagsalita ng EAMC na si Dr. John Paul Nair, 10 sa mga ito ay napawi habang ang 2 ay nananatili pa ring nakakonfine at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Ang isang pasyente ay nagtamo ng blast injury sa kamay na kinailangan putulin ng daliri matapos maputukan ng 5-star, habang nagtamo naman ng burn injury ang isa pang pasyente dahil sa paggamit ng whistle bomb. Kalimitan umanong dumadagsa ang mga biktima ng paputok sa EAMC sa gabi ng December 31 at minsan ay umaabot pa ang mga ito ng January 2. Ayon sa ospital, mataas ang bilang na ito kumpara noong nakaraang taon kung saan 3 lamang ang kaso ng firecracker-related injuries na naitala sa EAMC. Babala ng EAMC, posibleng mauwi sa impeksyon dulot ng tetanus ang naputokang bahagi ng katawan kung hindi agad madadala sa ospital ang pasyente. Kaya naman nagbigay ng paalala ang EAMC sa mga mapuputukan kung ano ang dapat nilang gawin. Ina-advise namin na yung mga biktima ng paputok na pumunta agad sa pinakamalapit na na hospital or health facility para matingnan sila at magamot. Maliban sa mga biktima ng paputok, binabantayan rin ng EAMC ang kaso ng mga na-stroke. Ayon sa datos ng DOH mula December 22, aabot na sa 103 ang bilang ng mga na-stroke at inatake sa puso. Ang labis sa pag-inom ng alak at pagkonsumo ng pagkain ang isa sa mga tinitignan dahilan sa pagkakaroon ng holiday heart syndrome. Eat and drink moderately dapat sa mga ganitong panahon. Ipinakita rin ng mga doktor ang kanilang procedure sa pagtanggap ng mga biktima ng paputok sa ospital. Dinadala muna sa triage upang tignan kung gaano katindi ang injury na natamo ng pasyente at ito ay dadalhin sa kanilang firecracker-related injury area at doon lilinisan o tatahiin ang sugat ng pasyente. At kung halimbawang matindi ang naging pinsala ng paputok sa kamay o anumang bahagi ng katawan ng pasyente, ay doon na dadalhin sa kanilang dedicated na operating room para i-amputate o putulan ng bahagi ng katawan. Ipinakita rin ng mga doktor ang kanilang mga kagamitan na gagamitin para sa operasyon. This one is the bone saw. So, bale, for amputation levels na po ito. Also used for amputation. So, ganito po yung hawak niya. And then, these are, ito po yung rongeur. So, this is what we use to remove necrotic tissues from the bone po. And then this is called the bone file. So this is what we use to refine the edges of the bone, whether it is fractured or amputated. And this is the pin cutter po. Since we usually use the pins to provide provisionary to revise our implants po. Sa pagsalubong ng bagong taon, hindi lang dapat mahalaga na kumpleto ang pamilya, kundi pati na rin ang ating sarili. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa.